Nagpalabas na ng sabpina ang Senado sa mga employer ng minaltratong kasambahay na si LV Vergara. Ayon nga sa salaysay na kapag hindi pa dumalo sa Senate hearing ang mga employer na sina Jerry at Franz Ruiz at kanilang mga anak ay ipapaaresto na sila. Hindi dumalo ang mag-asawang Ruiz sa investigasyon ng Senado ngayong araw dahil sa umano sa medical condition. Ma'am LV, nung kayo po'y tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, Senator Francis Tolentino, ginisa ng husto ang barangay chairman na nilapitan umano ni Nanay LV. Pero tudutanggi ang chairman hanggat dumating dito. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir ang... There's no reason why she would be lying here. Maging ang kalmado na senator na si Robin Padilla ay hindi na napigilan ang kanyang temper at nasabi niya ito sa isang chairman dahil na rin siguro sa kanyang sama ng loob, sa kanyang nababalitaan at sa mga salaysay ni Nanay LV sa mga kamay ni chairman. Na, hindi mo kinausap. Iba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido. Eh, wala nga po sinasabi si Nanay LV. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si nanay. Hindi po naimik. Nay, tinanong ka ba ni chairman? Tinanong kayo, nung nandun kayo. O, hindi po. Pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Marami nga dito ang nag-react at nagugulat sa mga nailabas sa bibig ni Senator Idol Robin Padilla at inulan ito ng mga samot-saring reaksyon galing sa mga netizen dahil minsan lang magsalita ng ganito si Senator Robin at doon lang din sa tao na hindi niya gusto ang mga paliwanag. Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LV po, yan po ay nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LV. Tapos po, nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. Wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LV. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir, hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po at sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yung senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa barangay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambahay? Ano po yun, nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LV. Okay, so anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Inutuguntog na nila ako sa CR. Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So we mic. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Manang LV, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula
noong August 7, 2017. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo. Kasi- Na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat kailan po kayo nawalan ng vision, hindi na kayo, kailan kayo nabulag ng paningin, kailan kayo... Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Nung Pebrero po, to 2020 din po. 2020, yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon. Paano buhay nila? Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag. Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, bukuat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong natin? Kasi sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall. Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, Sasagutin mo pa yun, ha? Ma'am LB, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako.
So grabe talaga ang ginawa ng mga employer ni Nanay LV para sa isang kasambahay na kagaya niya. Hindi nga makapaniwala ang ibang mga netizen at nagkomento dito. Ayon sa kanila, 3 minute ang pagitan. Paano nalaman na naandun siya sa barangay? Kung nasundan siya, dapat hindi na umaabot ng barangay at nakuha na siya ng amo niya sa daan. Kapabayaan ng barangay kapnyo ang issue dito kung bakit mas lalong naging impyerno ang buhay ni Nanay LV. Magsalita o hindi yung complainant, dapat interview siya agad at i-assist. Wala! Sinuli pa sa amo niya na tinakasan niya. Ayon naman sa ibang netizen, naku, akala ko sa Saudi or sa ibang bansa lang ang laging may kaso. Nakahalintulad nito, pati rin pala kapwa Pinoy, magagawa din nila pala itong mang-abuso ng kasambahay. Ayon naman sa iba, para sa akin ang pinakamagandang tulong na maibigay kay nanay ay yung mabigyan siya ng hustisya, yung mapanagot ang mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Ayon naman sa isang nagkomento, mga bastos na tao, sana di na kayo kumuha ng kasambahay, ganyanin nyo lang, napakasakit sa family. Yan ganyan sinapit ng kadugo nila, kinawawa nyo ang tao. Alam mo ate, kuya, gusto kitang maging amo, gusto ko yan laro nyo. Tama. Okay, Tapos, napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito mukhang kawawa na kasambahay at umakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya uli sa amo, napakawalang hiya mo. Sir, excuse po sir, hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay LV sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung barangay ko? Alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am LV, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po sir, ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya nga, matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP.
Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kaalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Sana sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay LV. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na siya reklamo po sa amin. Yun po ang una ko pong naging po sa Nanay LV. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, dalawang mata nyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng kalahati? Isang mata ko po, yung kanan. Ang Tapos po, kanan po ay nakakita pa. opo. So nakaharap nyo po si Kapitan. Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, na parang nandito yung sambahay mo, nandito. Tinawagan o magkaharap? Hindi, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap sa telepono, Opo, yung Jerry, yung amo mo. opo. Oho. So hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo. Hindi po. So Kapitan, Sandali, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung kapitan na kausap nyo. Hindi po makikita po. Hindi nyo makikita. Wala po.